Lorraine, magiging maayos din si Albert. Mas mabuti sigurong umuwi ka muna at magpahinga ka. Sa koridor ng ospital, tumuloy si Kobe kasama si Lorraine na nakabenda. Naghihintay na maoperahan si Albert. Mukhang hindi nakikinig si Lorraine. Tinitigan niya ang sitwasyon sa loob ng isang transparent na bintana. Ilang beses na lumabas ang doktor habang ang ilang nurse ay nagmamadali. Hindi naglakas loob si Lorraine na magtanong kung ano ang kalagayan ni Albert. Lorraine, dumudugo na naman ang mga paa mo. Bakit hindi ka muna umuwi? Gulat na sabi ni Kobe kay Lorraine nang makitang umaagos ang dugo sa mga binti nito matapos tumayo ng matagal. Hihintayin ko si Albert. Medyo paos ang boses ni Lorraine. Kahit nag-aalala si Kobe, hindi na niya ito pinilit na kumbinsihin. Matapos ang isang gabing operasyon, tuluyang bumukas ang pinto ng silid. Lumabas ang doktor mula sa loob. Mabilis na hinila ni Lorraine si Kobe, ngunit hindi niya magawang magtanong. Natatakot siyang marinig kung ano ang maaaring sabihin ng doktor. Sinubukan namin ang aming makakaya. Panimula ng doktor. Kamusta na ang kapatid ko? Tanong ni Kobe kay Lorraine. Itinuro ng doktor si Albert habang inilalabas ng operating room. Sa wakas ay nakita ni Lorraine si Albert na natatakpan ng benda at maputla ang kutis. Lorraine, mukhang okay na si Albert. Pagpahingahin natin siya. Umiling si Lorraine. Gusto kong manatili sa kanyang tabi. Pagkasabi noon, ay sumunod siya kay Albert. Kobe, napakabuti mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin. Simula noon hanggang ngayon, hindi mo ako pinabayaan. Hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay ang lahat ng kabutihang ginawa mo sa akin. Salamat, Kobe. Ipaubaya mo na lang ito sa akin. Umuwi ka na at magpahinga. Ilang ulit na ibinukan ni Kobe ang kanyang bibig, ngunit napalunok na lang siya. This time, wala na talaga siyang chance na habulin si Lorraine. Lorraine, sana maging masaya ka kay Albert. Sabi ni Kobe sa kanyang sarili. Nanatili sa isang kwarto sina Lorraine at Albert. Ipinaghanda ng nurse si Lorraine ng higaan, pero pilit siyang naupo sa tabi ni Albert. Natutulog pa rin si Albert. Bumuka ng bahagya ang nakasara nitong bibig. Pinakinggan niya ito ng mabuti at narinig niyang tinatawag nito ang pangalan niya. Nangilid ang mga luha sa mukha niya ng sandaling yon. Kahit anong sabihin ni Lorraine sa sarili na huwag mahulog dito, hindi pa rin niya mapigilan ang nararamdaman. Albert, galit ako sa'yo. Pabayaan mo na ako. Itigil mo na ang pananakit sa sarili mo. It's not worth it. Hinawakan ni Lorraine ang kamay ni Albert. Tumulo ang luha sa kamay ni Albert habang nanginginig ang mga daliri ni Lorraine. Albert, nagsisisi ako. Ano ang silbi ng paghihiganti? Bakit kailangan kong gawin ito? Niloloko ko lang ang sarili ko. Hindi kita nakalimutan. Gumising ka na. Magsimula tayo ulit. Nakakahiya ka. Iniwan ka na ni Albert. Bakit ka pa bumalik? Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Lumapit si Cherry. Sinipa niya ang pinto at tumakbo sa kama ni Albert. Hinila niya si Lorraine sa tabi at humarang sa harapan. Pinanood ni Lorraine si Cherry na nagdadrama. Bagamat ilang taon na niya itong hindi nakita, ang babaeng ito ay nananatiling ganun pa rin. Asawa niya ako. Siyempre kailangan ko siyang alagaan. Ang sinabi niya ay parang isang sampal sa mukha ni Cherry. Napakawalang hiya mo. Kahit kailan, hindi ka ginusto ni Albert. Kaya huwag ka masyadong madrama. Kung hindi ko lang hiniling kay Albert na huwag masyadong magmadali.
Tatapusin na sana niya ang kasal niyo. Ngumisi si Lorraine. Ang babaeng pinakasalan ni Albert ay isang marangal na babae. At hindi niya seseryosohin ang isang kalapating mababa ang lipat na sinasamantala siya. Napahiya si Cherry kay Lorraine. Tiningnan niya ng masama si Lorraine. Hindi siya makapaniwala na ang matapang na babaeng nasa harapan niya ay talagang si Lorraine. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Iwanan mo na si Albert. Minamala siya kapag kasama ka niya. Naaksidente si Albert dahil sa'yo. Inakusahan siya ni Cherry. Humakbang si Lorraine. Mas matangkad siya kay Cherry at talagang agresibo siya ngayon. Magsasalita pa sana si Cherry pero tinamaan siya ng sampal sa muka. Para sa akin ang sampal na yan. Pagkasabi ni Lorraine noon ay muli niyang sinampal si Cherry. At ito naman ay para sa aking anak. Namula ang mukha ni Cherry. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinugod si Lorraine. Kahit may injury si Lorraine sa tuhod, nasipa niya pa rin si Cherry. Galit na galit si Cherry at itinaas ang bote ng tubig sa mesa at pilit itong binasag kay Lorraine. Anong ginagawa mo? Biglang nagising si Albert. Albert, si Lorraine. I just came to see you. Pero hindi niya ako pinapasok at tinawag niya akong patutot. Sabi ni Cherry kay Albert na namumula ang mga mata. Ganun ba? Walang pakialam na tanong ni Albert. Niyakap ni Cherry si Albert at tumangging umalis. At hiniling na manindigan ito para sa kanya. Tama si Lorraine. Dagdag ni Albert na parang natatakot na baka hindi marinig ng malinaw ni Cherry. Tama si Lorraine, Cherry. Hindi makapaniwala si Cherry sa narinig. Talagang nanindigan si Albert sa tabi ni Lorraine at pinagsabihan siya. Tumingin lang si Albert kay Lorraine. Kung katulad lang siya noong nakaraan, wala na siyang pakikinggan pa. Kaagad niyang hahatulan si Lorraine sa isang salita lang ni Cherry. Ngayong marami na siyang naranasan. Alam niyang mali talaga siya sa umpisa pa lang. Napansin ni Lorraine ang titig sa kanya at hindi siya nagsalita. Sumulyap lang siya kay Albert na may pag-aalala at nagpakawala ng malalim na buntong hininga nang makitang sa wakas ay nagising na ito. Kontento na si Albert nang mapansin niya ang ekspresyon ni Lorraine at sinabi niya sa kanyang sarili na, Lorraine, nagbago na talaga ako. Nakita rin ni Cherry ang interaction ng dalawa. Nagsimula siyang magpanik. Noong una, akala niya ay hindi lang makakalimutan ni Albert ang namatay nitong asawa. Hindi niya inaasahan na ipinakita pa ng mga ito ang pagmamahal sa isa't isa sa harapan niya mismo. Hindi niya ito matanggap. Konting hakbang na lang at magiging asawa na siya ni Albert. At hindi na siya aatras sa puntong ito. Albert, nagagalit ka ba dahil hindi agad kita napuntahan? Kung ganon, humihingi ako ng paumanhin. Busy din ako sa sarili kong negosyo. I'll promise, mananatili ako sa iyo sa susunod na mga araw. Umakto si Cherry na parang walang nangyari at humiga sa bisig ni Albert na parang munting prinsesa. Ngunit ngayon ay hindi na magpapaloko dito si Albert. Nang sandaling lumapat si Cherry sa kanya, natamaan ang sugat niya. Lumayo ka. Hindi malakas ang boses ni Albert, pero nagpabilis ito ng tibok ng puso ni Cherry. Hindi kailanman naging ganun kalupit si Albert sa kanya. Napalunok ng mariin si Cherry. Ano bang ginagawa kong mali? Matagal na kitang kasama. Napakaraming bagay ang nagawa ko para sa'yo. Kailangan mo bang maging malupit sa akin sa harap ng babaeng ito? Sabi ni Cherry na parang naagrabyado. Kung hindi lang narinig ni Albert ang pakikipagsabuatan ni Cherry,
para agawin ang kanyang ari-arian. Malamang na palagi siyang malilinlang nito. Narinig kong may kausap ka sa telepono. Malamig na sabi ni Albert na ikinaputla ng mukha ni Cherry. Alam mo na ang lahat ng ito. Pakiramdam ni Cherry ay isa siyang clown ngayon. Pumikit si Albert at naalala ang ginawa ni Cherry. Nakarecord ang boses mo habang pinagtataksilan ako gamit ang mga confidential files ko. Ang nakipagtulungan sa iyo ay si Lorraine na nakatayo ngayon sa harapan mo. Pakiramdam ni Cherry ay tinamaan siya ng kidlat. Noong una, nagalit siya na walang malasakit sa kanya si Albert. Kaya ibinenta niya ang mga dokumento nito. Noong panahong iyon, may isang taong nag-alok ng malaking pera. Napuno siya sa kagalakan ng malaking kayamanan. Kaya hindi niya ito napansin na isa pala itong trick. Nagtakda si Lorraine ng isang bitag para sa kanya. Napakawalang hiya mo talaga, Lorraine. Galit na sabi ni Cherry at dinuro si Lorraine sa mukha. Sinabi mong kasuklam-suklam ako. Hindi mo ba naisip na masyado kang tanga? Kung hindi dahil sa sarili mong kasakiman, paano mo makukuha ang paing? Napatingin si Lorraine kay Albert at nakita niyang medyo namumutla ang mukha nito. Nang tatawag na sana siya ng doktor, ay hinila siya ni Cherry. Buwisit kang babae ka. Huwag kang maglakas loob na paghiwalayin kami ni Albert. Matapang niyang sabi at lumingon kay Albert habang puno ng luha ang mga mata. Albert, narinig mo yun? Sinet up ako ng babaeng ito. Cherry, ayokong makita ka ngayon. Para sa kapakanan ng ating nakaraan, hindi kita papatulan. Ayaw nang kausapin ni Albert si Cherry. Ang gusto lang niyang makita ay si Lorraine. Cherry, hindi ka makakatakas dito. Biglang pumasok si Kobe sa silid. Kasunod ang 2 pulis na may hawak na posas. Labis na namutla ang mukha ni Cherry. Mukhang alam na ng mga ito na siya ang nagmaneho ng kotse at binangga sina Lorraine at Albert. Ano ang dapat niyang gawin? Nakaramdam siya ng matinding takot na hindi pa niya nararamdaman kahit kailan. Tumingin siya kay Albert na tila humihingi ng tulong. Anong nangyari? Bakit gusto mong hulihin si Cherry? Bagamat hindi na mahal ni Albert si Cherry, ayaw niyang makita ang mga ito na nanghuhuli ng mga inosente. Ngunit lubos siyang nadismaya nang malaman ang dahilan kung bakit hinuhuli si Cherry ng mga pulis. Nalaman namin sa kamera na ang bumangga sa inyo ay si Cherry. Cherry, sumama ka sa amin. Albert, iligtas mo ko. Nagmamakaawang sabi ni Cherry. Niyakap niya ang pinto at tumangging bumitaw hanggang sa maisakay siya sa sasakyan ng pulis. Hindi ito nilingon ni Albert. Bagkus, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Lorraine, kahit wala na ako, kailangan mong mabuhay ng masaya sa mundong ito. Nakangiting sabi ni Albert. Naramdaman ni Lorraine na parang may mali. Albert, anong sinasabi mo? Ang sabi ng doktor, okay ka na pagkatapos ng operasyon. Biglang naalala ni Lorraine na itinuro lang ng doktor si Albert at walang sinabing anuman. Hindi sinabi ng doktor kung gagaling ito o hindi. Thank you guys for listening and watching. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes.